Good morning! Isang mapagpalang araw naman po mga kapatid, mga babae, mga kaberks. Mga kabaka mo, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Sana masaya tayong lahat ngayon, ano ha? Happy morning! No? At welcome sa kabaka mo, dito po yan sa Botley. Ang ating pagnilayan ngayong araw na ito ay yung Marcos Stress, no? Ito yung in search of Jesus or for Jesus, no? Searching for Jesus. Kasi kwento dito ngayon no, sa Mark 3, sa gospel natin ngayon, namalayan nila Maria at ni Joseph na si Jesus ay wala sa kanila, no? Sila ay naglakbay mula sa Nazaret papuntang Jerusalem. At kasi dahil may pista, no? At kailangan ay naaalay o dinadala yung mga panganay sa pista ng Passover o yung panahon na kung saan pininturahan nila ang kanilang mga pintuan ng dugo ng lamb para hindi mamatay yung kanilang mga panganay na anak, no? Ginawa yan ng mga Israelita at sila'y naligtas dahil yun ang sabi ng Panginoon. Ngayon, Passover uli, no? Sa pista ng Passover, pumupunta yan, mula sa Nazaret, pumupunta yan sila Mary at Joseph o yung Holy Family at si Jesus sa Jerusalem. At alam niyo ba na 145 kilometers siya tayo, approximately mga 75 miles. No, ang layo. So, kung dati naglalakad ka lang, no? Alam mo, karito, no? Siyempre, may mga kasamaan kayo, no? Naglalakbay kayo ng marami para hindi delikado, no? Ha? Naabot silang 3 hanggang 4 na araw sa paglalakbay. So, yun na nga, no? Punta sila doon, nakipista, umuwi sila. Hindi nila namalaya na si Jesus ay hindi nila kasama. Pagdating nila ng Nazaret, wala. Hinanap sa mga kamag-anak, hindi nakita. No, so wala silang choice kundi bumalik uli ng another 3 days, no, sa Jerusalem. At doon nga, no, natagpuan nila si Kristo. At sabi nga nila sa mga tao dahil nasa templo nila natagpuan si Jesus, nagtanong-tanong, no, naghanap, no, for 3 days. At natagpuan nila na nasa templo. At pinakisuyo na naroon sila, no, pinasabi kay Jesus. Pero sabi ni Jesus kaya sa kanila, dahil yung mission ni Jesus alam niya, no? Bago bata pa lang siya. No? Sabi niya, nandito ako sa tahanan ng aking ama. Huwag niyo akong hanapin. At ang aking mga kapatid, mga magulang, ay narito. Kung sino man ang makinig sumunod sa Diyos, ay aking mga kapatid. Ay, grabe, no? Para sumamanlog dito ni Mary, no? At ni Joseph. Pero naintindihan nila, dahil before pa naman ipanganak si Kristo, ay alam na nila na siya ang Mesias, at siya nga magdadala ng mabuti ng balita ng kaligtasan sa sanlibutan. So yun, malinaw. No? Pero puntuhan natin, in search, no? Siguro mararamdaman mo yung pakiramdam kung magulang ka, no? Yung pakiramdam ni Joseph at saka ni Mary. 12 years old pa lang nun si Jesus no? So talagang wow, wala pang masyadong wow, lalo ng panahon na yun, kung titignan mo, no? Wala pang masyadong kaalaman sa mundo, ang mga ganong edad, hindi ka mukha ngayon. So yun, no? Pero hinanap nila. 3 araw yun. Balikan sila, di bali 6 days, no? So, ganun katindi, ganun kasidi yung paghahanap nila. Kaya nila natagpuan. Kaya nga, di ba, merong Bible verse na sinasabi, if you search me with all your heart, no, you will find me. Tayo ganyan no? Si Jesus, no, minsan nasa atin, minsan nawawala, pero minsan, madalas hindi na natin hinahanap. At tayo maglulugmok na lang sa ating mga iniisip, mga problema, mga pabigat sa buhay, mga suliranin sa buhay, no? Sa araw na ito, hindi sinasabi yun, sinasabi na bago yun, no? Na kahit anong hirap, no? Na kahit anong pagpupunyagi, ang Diyos ay nakabantay sa atin at matatagpuan natin siya, no? Kasama natin si Jesus. Maraming bagay, no? Kahit sa Old Testament, sinasabi niya. Si Abraham, kinuha niya mula sa Ur, no? At sinabi niya, sumama sa kanya si Abraham at bibigyan siya ng mga lipi o pagmamanahin siya ng napakalaking kawan, no? Dinala siya ron. At sinabi niya kay Abraham, huwag kang maglala, kasama mo ako. Kasama mo ako. Kasi Abraham hindi naglala at sumama. Ganon din naman, no? Si Moses ay medyo utang pa yan. Sabi niya, paano ako magsasalita? Pinapupunta siya ng Panginoon sa Paro, no? Yung pinakamataas ng mga Egyptians, no? Mataas ng tungkulin. Paano kung gagawin? Sasabihin niya na pakawalan niya yung mga Israelita, no? At ililigtas na nila. So sabi niya, paano kung gagawin yun? Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Huwag kang mag-alala, kasama mo ako.
No? Kasama mo ako. Lagi nating sinasabi yan o naririnig yan. No? Sa bagong tipan, ano, sa New Testament, sabi ni Jesus sa mga alagad yan, humayo kayo at ihayag ang mabuting balita mula dito sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig at kasama niyo ako. No? Si Jesus ay lagi nating kasama. Madalas lang iniiwan natin. At minsan, alam nating naiwan natin siya, tinatalikdan na natin dahil nga sa hirap ng buhay, no, gagawin na natin dahilan ng hirap ng buhay. Ngayong araw na ito yung sinasabi. No? Dahil sa huli nitong gospel na ito sinabi, sumama si Jesus at naging mabuting anak o obedient sa kanila. No? So ano ibig sabihin? Si Jesus ay ibibigay ang lahat ng ating pangangailangan kung tayo o mananagaan na tayo, kung tayo ay hahanapin siya. No? Kaya lang ang pagsasaliksik natin minsan ay mukhang hindi tao sa puso kasi madalas hinahanap natin si Jesus pagka yung yung indulto na yung buhay natin, yung talagang wala na, yung halos nalugmok na, no? So ang sinasabi ngayon ay hanapin natin, saan ba natin matatagpuan si Jesus? Sinasabi sa ating pananampalatayang Katoliko na ito'y matatagpuan natin sa Eucharistia, no? Sa banal na misa. Doon makakanig natin siya sapagkat dito binabasa yung gospel, yung mga first reading, mga salmo, no? At pinagninilayan yan. Ganun din naman, sineselebrate dito sa misang ito, yung ginawang pagpapakasakit ng Panginoon, yung pag-aalay niya ng kanyang buhay, yung pagbububo niya ng kanyang dugo, no? At sinasabi din, tanggapin niyo ito, no? Ang aking katawan, ang katawan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At aking dugo na nagpapalaya sa ating mga kasalanan o sa inyong mga kasalanan. Sabi ni Jesus. Simulan natin, maghanap tayo, hanapin natin si Jesus. Sumama tayo sa mga grupo, yung mga komunidad ng lay Catholic organization. Pumunta sa simbahan, ialay ang ating sarili para makapaglingkod, sa ating Panginoon. Di ba? Kaya marami tayong pwedeng gawin. Kung kaysa doon sa magmukmuk tayo at isipin na lang natin yung ating problema. Sabi nga yung problema, kasama yan sa buhay natin, sa ating paglalakbay. Pero hindi sinabi ng Panginoon na umistambay ka dyan. No? Madalas naririnig natin yan sa mga nangangaraw. Huwag ka umistambay dyan. Lagpasan mo lang. Ano ibig sabihin? Natural na may problema. Pero ito'y malalagpasan natin dahil lagi natin kasama si Jesus. Kaya kung ikaw, kapatid, ay merong dinadala ngayon, ano man yan, pag-ibig man yan, tungkol man sa pamilya yan, tungkol man sa relasyon yan, tungkol man sa mga pagiging kaibigan o sa mga tao kinakausap mo, tungkol man yan sa trabaho, at kung ano-anong uri pa yan ng mga problema, hanapin natin si Jesus. Tawagin natin si Jesus. Huwag natin kalimutan, na sa umaga pa lang, ay nandiyan na ang Panginoon. 24/7 yan. Sabi nga niya, ba hindi natutulog ang Diyos? Totoo yan. Kaya lang, ito ay dumidepende din sa ating pagtawag at sa sinseridad natin ng pagtawag sa Kanya. Alam din naman ng Diyos kung ikaw itatawag lang pag may kailangan ka lang. Nakita mo yung bulag na si Bartimeus? Di ba? Inaawat siya ng mga tao, ng mga alagad ni Jesus, pati mga apostoles. Dahil nagsisisigaw siya nung nalaman niyang dadaan si Jesus at naniniwala siya na siya pagagalingin ni Jesus kaya hindi siya tumigil. Sumigaw ng sumigaw hanggang sa napansin siya ni Jesus. Dalhin dito yan. Ano kailangan mo? Di ba? Gusto ko makakita. Gusto ko bigyan mo ako ng muling mata. Kasi itong si Bartimeo, ipinanganak ito ng bulag. Kaya talagang hindi pa siya nakakita ng liwanag sa buong buhay niya. At alam niya na si Jesus ang pwedeng magbigay ng liwanag na ito sa kanyang buhay. Kung hindi siya nagpaawat. Ganun din tayo. Minsan, marami magsasabi, yung Diyos mo, ganyan lang yan. Katang isip lang yan, etc. Huwag kang maniwala dyan. Magsumikap ka mag-isa. Lahat ng pagsisikap natin ay mababaliwala yan kung hindi natin isasama ang ating Panginoon sa pagsisikap na yan. Kaya tandaan natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay nandiyan. Hanapin natin ang Panginoon at ituturing niya tayong magulang, kapatid, kamag-anak. At siyempre, pag ikaw ay malapit kay Jesus, ang grasya ay nandiyan. Lahat ng grasyang kailangan mo ay nariyan. Kailangan lang maging sincere tayo, maging tapat. Kung sino man ang sumunod sa akin, ang lumakad na kasama ko, ay hindi makakakita ng kadiliman kailanman sa kanyang buhay sapagkat ako ang liwanag ng mundo. Sabi ni Jesus, at sa akin ay magliliwanag ka.
Di ba? Kung madilim ang ating kapaligiran ngayon, kung madilim ang ating mga parang tingin natin sa future natin madilim, no? Ialay natin kay Jesus. Huwag natin kalimutan yan. Amen? Yan ang ating pagninilay ngayon. Hanapin si Jesus. Kahit anong balakid yan. Kahit anong balakid. Si Jesus ay nariyan. Ang mga anghel ni Jesus ay nariyan. No? Ang mga kapatiran natin na nariyan. Huwag tayo mawala ng pag-asa. No? Diretso lang. Tuloy-tuloy lang. No? Pananampalataya. Amen? And amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po sa araw na ito. Sa pahayag mo ngayong araw na ito. Natunay namang mahahanap ka namin kung ikaw ay talagang hanapin namin nang may katapatan. Turuan mo mga pusong ito, ang mga kaisipan na ito, Panginoon, upang magkaroon ng karunungan. Ibigay mo sa amin ng biyaya ng banal na Espiritu, ng regalo ng karunungan ito at katalinuhan, ng regalo ng pananampalatayang ino-offer mo sa amin, ng ligayang maghayag ng mabuting balita mula sa iyo, Panginoon. Dalangin namin at tinihiling namin, Panginoon, na gamitin mo kami sa paraan na pwede kaming maghayag ng iyong mabuting balita upang maihayag din naman namin ito sa mga kapatid namin nangangailangan, Panginoon. Ibigay sa amin lahat ng kakayahan, lakas, talino, kapangyarihan, at lahat ng mga resources para kami ay makapaglingkod palalo sa iyo, Panginoon. Sa panahon na kami nalulumo at nanghihina, ihayag sa amin, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng paghahanap sa iyo ay sa pamamagitan ng pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. Ang Espiritu Santo, ang kabanal-banal ng Espiritong pinangako sa amin, ay lagi nawang makakilos sa aming buhay at siya namin magamit sa araw-araw. Maraming salamat. Dalangin namin ang lahat ng mga kapatid na may sakit, may karamdaman, mga kapatid na pumanaw na, nanaon na sa amin. Lahat sila, Panginoon, tinataas namin sa iyo. May mga problemang pananalapi, may problema sa trabaho, may problema kung ano man ang problema nila, Panginoon. Wala namang imposible sa iyo, Lord God. So muli, tinataas namin sapagkat ikaw ang Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, I believe, we believe, and trust in you. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen and amen. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Allah. Amen. Amen tayo dyan. Like and share. Bye-bye. And God bless.